Ladies and gentlemen, let us all welcome Mr. Adrian Alibin. Hey! Good afternoon, Royal! Good afternoon po sa inyong lahat! Parang hindi ko po kayo marinig. Good afternoon po! Ay, ako, grabe. Okay, music. Maraming salamat po sa inyong palakpak at sana na-inspire po kayo sa napanood nyo. Na-inspire po ba kayo? Maganda po ba yung pelikula ko? Nakakaiyak po sa totoo lang mga kaibigan. Nandun po ako kanina, nanonood din po ako. Sobrang ibang klase po yung nagawa talaga ng Royal. Pwede po ba palakpakan nyo ng malakas si Royal? Mga kaibigan, before po ako magtuloy-tuloy, gusto ko pong pasalamatan ng ating chairman, Ricardo Castañeda. Palakpakan po natin ang ating chairman. And of course, the handsome president of Royal, Mr. Julio Luis Alan Nolasco. Palakpakan po natin. And the whole management of Royal Business Club. Maraming salamat po sa inyong lahat. And ladies and gentlemen, of course, wala po ako dito sa Royal, kaibigan, kung wala po yung dalawang tao na nag-imbita at nagtsaga sa akin sa Royal. Palakpakan po natin ang mga uplines ko. Raquel and Cheche Espaldon! And of course, mga kaibigan, sa Dream Team Corp, of course, and sa lahat ng leaders na meron po ko. Palakpakan po natin ang buong grupo ng Spartans! Mga kaibigan, sa totoo lang, yung mga nangyayari po sa akin ngayon, sa totoo lang mga kaibigan, it all started dun sa mga pain na naramdaman ko before. Mga kaibigan, sa totoo lang, ako po yung tipong taong wala talaga. Dati. Kaya nga naiiyak ako sa mga napanood ko kanina. It's all because of, grabe po yung narating ko. Imagine yung kaibigan, I've been doing the business for like 3.5 years, tapos ito na yung nangyari sa akin. And sa totoo lang mga kaibigan, iniisip ko lang noon, nung nag-start po ako, yung buhay ko before. Well, mga kaibigan, ako po yung tipong taong lagi nagdadasal ng opportunity. Kayo po ba nagdadasal ng isang opportunity? Yes! Kayo po ba nagdadasal na sana someday, isa kayo sa mga pwede maging milyonaryo sa Royal? Yes! Sino naniniwala na balang araw, isa po sila sa mga re-recognize as one of the millionaires sa Royal? Taas po ang kamay. Mga kaibigan, imagine nyo a lot of people kasi, they see me as a parang Mr. Excitement. Maybe a lot of you sinasabi, ay naku si Adrian, grabe, yan yung maangas. Yan yung mayabang, yan yung maingay. Pero you just don't know the real Adrian. And I want you to know, ladies and gentlemen, who's the real Adrian. Gusto niyo po ba makilala yon? Si Adrian po mga kaibigan, yung totoong Adrian, ito po yung tipong tao na dati, walang kumpiyansa sa sarili. It's all because of yung mga ibang tao, lalo na kamag-anak ko, especially yung, by the way mga kaibigan, let me recognize with you, my mom, nandito po siya ngayon, palakpakan nga po natin, Rosemary Alibin. And of course, mga kaibigan, yung wife ko rin, baka makalimutan ko, yung pinakamagandang wife ko, pinakamagandang babae sa buhay ko, of course, my wife, Miss Julina Alibin. Palakpakan nga po ulit natin. Sila po yung mga inspirasyon ko talaga sa Royal eh. Sila po yung talagang pinaka-inisip ko kung bakit talagang hinataw ko ng mabuti si Royal. Mga kaibigan, ayoko na maranasan yung buhay ko dati. Wala naman pong tao siguro na nag-enjoy sa kahirapan. Tama po ba? Now, as I was saying kanina na yung kakilala niyong mayabang at maangas, ako po yung tipong taong sobrang daming pain sa buhay ko. Naalala ko pa po mga kaibigan, nung bata pa po ako, talagang hindi po kami pinanganak na mayaman eh. Sa totoo lang, every time na nasa Baguio kami, magpipiknik po kami ng pamilya, ewan ko, naalala ko ni Mami, ang meron lang talaga ako nung nag-start ako, yabang. Magmula nung bata ako, mayabang na po talaga ako eh. Imagine yung mga kaibigan, nagpipiknik po kami sa Burnham, I don't know if alam niyo po yung place na yon. Kami pong pamilya, wala po talaga kaming pang-picnic, kaya bumili na lang po kami ng sardinas. Alam niyo po yung sardinas? 555 sardinas, mga kaibigan. Pero, nung kakain na po kami, ang sinasabi ko, Mami talaga tawag ko. Magmula nung bata na ako. Kasi kahit na mahirap kami, pero Mami pa rin ang tawag ko. Mami, pakiabot nga yung lechon dyan.
lechon, pero ang pagkain talaga namin, alam mo yung sardinas lang. Alam mo yung mga kaibigan, yung angas at yabang ko, parang tinatakpan ko na lang. Para hindi mahalata na kung ano yung nararamdaman ko sa buhay ko. Dinadaon ko na lang sa yabang. Kasi pag hindi ko pa niyabang, walang-wala na nga ako, yun na nga lang meron ako, lalo ako mawawalan, tama po ba? Kaya, ladies and gentlemen, nung nakita ko si Royal, business club sa buhay ko, hindi ko na po pinatagal, hindi ko na po pinalagpas. Kasi ako po, sa totoo lang, kung kilala niyo po ako dati, lahat papasukin ko. At my very young age, nagkaroon po ako ng asawa. 2 po yung anak namin. I was 18 years old when we got married. I've been with my in-laws for like 10 years. 10 taon po ako nakikitira sa in-laws ko. Nandun po, nahihiya na po ako. Siyempre, nung una, wala pa po yung hiya. Pero nung habang tumatagal na po ako dun sa mga in-laws ko, sa totoo lang, pagkakain sila, hindi na ako sumasabay sa kanila eh. Kasi nahihiya na ako. Hindi nga nila ako pinapansin na eh. Hindi ko rin sila pinapansin. Tama. Hindi nila ako pinapansin. Hindi mo lang pansinan. O mauna na kayo kumain. Pagkatapos yung kumain, ako naman kakain. Pero mga kaibigan, dinadaan ko na lang sa joke lahat. Pero deep inside, sobrang sakit sa loob ko. Na wala akong maibigay or alam mo yung mai-share man lang, maiambag man lang dun sa mga in-laws ko. Nakikitira na nga lang ako, wala pa akong maiambag. So ako po, talagang nag-strive ako, naghanap ako ng mga kung ano-anong mga pagkakakitaan. Kahit naman sino po, di ba? Kung gusto mo talagang kumita, talagang maghahanap ka. Hahanapin mo lang naman eh. Nag-taxi driver ako, pero saglit lang. Tatlong araw lang. Kasi nung pangatlong araw ko, nagkasakit na ako. Kasi ang hirap pa na maging taxi driver. Tapos, nagsusya, ang dami ko pong pinasukan. And, mga negosyo na katulad neto, marami rin po akong sinubukan, pero wala pong tamang kumpanya, wala pong tamang tao na nasasalihan ko, na pagkakatiwalaan ko. Kaya, mga kaibigan, blessing po yung dumating po sa bahay, yung nag-invite po sa akin yung sponsor ko. Kararating lang po nung wife ko sa bahay namin. Kararating niya, sabi niya, may bisita daw ako galing Manila. Ang pangalan daw, Raquel Espaldon. So, ako binaba ko, nahiya lang po ako dahil galing pa po daw ng Manila. And ang nakakatuwa mga kaibigan, hindi ko pinapansin yung sinasabi po sa akin ni Miss Raquel Espaldon, yung upline ko. Kasi wala na po akong interes eh. Dahil ang dami ko na pong nakita sa Baguio, a lot of companies in Baguio, they just come and go. Maganda sa una, then after a while, mawawala din. Marami rin po ba kayo na-experience na ganon? Yes. Mga kaibigan, nung nagsasalita po yung upline ko, kunwari nakikinig ako, pero hindi ko talaga siya iniintindi. Kumbaga, come what may, kung ano yung gusto niya, kung ano yung mga pwede mangyari sa akin nung araw na yun. Kung maganda yung mangyari, pwede. Pero wala. I mean, ang point ko mga kaibigan, wala pong clear direction ang buhay ko. Kumbaga, wala akong kumpiyansa sa sarili, wala pa akong direksyon na pupuntahan. Basta importante, kumita ako ng konti para at least kahit papano, meron akong panggastos-gastos sa pang-araw-araw. Now, ladies and gentlemen, dumating si Royal, nahirapan ako, which is very normal po sa negosyo na ginagawa natin. Pero ako mga kaibigan, just to tell you honestly, nung naramdaman ko na si Royal sa buhay ko, na-inject na yung sistema ni Royal sa sistema ko, mga kaibigan, sa totoo lang, never ko pong naisip sa sarili ko na mag-give up. Never kong naisip sa sarili ko na huminto. Bakit? Kaibigan, ang dami ko nang naranasang hirap eh. Ngayon pa ba ako hihinto? Nakita ko na yung tamang kumpanya. Tama po ba? Ngayon pa ba ako hihinto? Kitang-kita ko na ito yung tamang kumpanya. Pwede ko makuha yung mga pangarap ko. Tama po ba yun? Mga kaibigan, yung mami ko nag-iisa na lang. Hindi ako sanay ng ganito.